napansin mo bang dalawa lang ang attack method ng mga to? Oo, napansin ko na dalawa lamang ang atake nila. Parang walang pupunta ng ginagawa nila, pero epektibo. Sabi dito, level G ang difficulty ng mga ito. Mukha lang silang malakas pero mahina. Oo nga, ang iba sa kanila hindi rin naging card. Pero kaya natin sila. Meron silang kahinaan at meron silang pattern. Basta kalmado tayo kapag nilalabanan natin sila, madali natin makikita ang kahinaan at pattern nila. Mukhang gano'n na nga. Pero sa totoo lang, parang kinakabahan ako nung nakita ko yung mga bandido. Si Jin ang gumawa ng game na to. Kaya dapat lang seryosohin natin. Oo na. Sige na. Ayos to. Bilisan na natin para makarating tayo sa Masadora. Oo! Sige nga, ano nang gagawin niyo ngayon? Wala na. Di natin kaya yun. Kahit saan natin atakihin yun, hindi tatablan yun. Hindi ba bawat halimaw may kahinaan at pwedeng atakihin? Baka yung mga cycloplan na nakalaban natin ang may kahinaan. Tsaka level G lang ang mga yun. Kutob ko, level A yung halimaw na butiking dumaan na yun. Level A nga ba talaga? So sa palagay mo, kaya natin. Di kalabanin natin. Kung hindi natin kaya, tumakbo na lang tayo. Pumunta na tayo sa Masadora. Yun ang gusto niyo eh. Terat, mali kayo. Level E lang ito. Kung naging maingit kayo sa paglaban, nalaman niyo sana, kaso bara-bara kayo eh. Nalaman niyo sana ang kahinaan ng higanting butiki. Dahil sa pagkilos nito, natatakpan ng nunal. Wala talaga. Mga bagito pa sila. Para tayong nasa isang totoong mundo. Kung isang totoong mapa yung binigay sa atin, ang hugis, laki at korte ng islang ito ay kamukhang-kamukha ng isla ng Kotoritara. At ang Game Master ay hindi isang tao lang. Anong Game Master? Ang mga Game Master ang gumawa ng game ng Greed Island, di ba? Ang release type, control type at embodiment type. Parang isa itong pagtitipon ng lahat ng gumagamit ng mga NID, hindi ba? Malamang tama ka, Finks. Anong gagawin natin? Bumalik na tayo. Bumalik? Ano naman ang dahilan para bumalik pa tayo? Kung mananatili tayo dito sa mundo ng game, obligado tayong sumunod sa lahat ng patakaran na ipapataw ng Game Masters. Pero kung parte ng totoong mundo ang kinalalagyan natin ngayon, ibig sabihin bukod sa game console, may iba pang paraan para makarating dito. Tama. Tatapusin natin ang game na ito nang hindi sumusunod sa patakaran nila. Tama yan. Hanggang dito, mga magnanakaw tayo. Hindi ba? Ano yan? Ha? Doon! Ayos lang ako kinuha. Hindi niya ako nasaktan. Mahina lang siya. Pero mabilis siya. Paano to? Kailangan makuha ang timing. Hindi. Wala bang ibang paraan? Kailangan siya makuha. Hindi yung putong huhulihin yung linya. Kailangan kasi pagbasta niya na maigi, hindi yung tumatalbog ng basta-basta. May pattern din niya na pwedeng hulihin. Ano pa kayo? Kahit malino ang inyong paningin kung hindi niya naman gagamitin, baliwala rin. Lagot! Umalis na! Teka muna! Pambihira naman, konti na lang, nahuli na natin eh. Kayo kasi 10 minuto nang nasa harapan ninyo, hindi niyo pa nahuli. Hindi bale, kung ganyan ang lahat ng halimaw dito, madali pa rin tayo makakarating sa Masadora. Tama ka. Masyado namang kampante ang dalawang ito. Paano ko kayo magpakitang halimaw ng malaki at mabilis? Ano ba yung
Anong gagawin ng dalawang to? Ano naman kaya yan? Isang kabayo? Hindi ata eh. Masyado naman katawa-tawa ang itsura ng isang yan. Tignan mo pa yung buntot niya oh. Alam mo, sa palagay ko, isang malakas na halimaw ang isang yan. Ano yun? Mga bula? Nawala? Malakas ang tunog at shockwave kapag sumabog pero parang hindi naman nakakasakit. Pero yung mga pula, hindi sumasabog kahit hawakan natin sila. Hindi sumabog yung mga puting bula. Nung tumama ang mga yan sa bato, hindi sila sumabog. Siguro sumasabog lang ang mga yon kapag tumama sa net na taglay ng isang tao. Iba naman ang nangyayari sa pula. Kapag ginagamit mo naman ang Zetsu, siguradong sasabog kapag tumama sa aura. Sasabog yun kapag tumama sa kahit ano bukod sa aura ng tao. Ginagamit yun ng mga halimaw para pigilan ng mga tao makakatagpo niya, tapos aalis siya. Ang game na ito ay hindi lamang labanan sa pagitan ng player at mga halimaw. Para mahuli mo ito, kailangan alam mo ang lahat ng pagkilos nito at iwasan mong pinakasimpleng pagkilos nito. Kapag lalapitan ka na, kailangan palitan mo ang ren ng Zetsu mo. Sa palagay ko, mahihirapan ang dalawang yan na gawin yun.